Okay, good morning po sa inyo. Pag-usapan lang natin, kumustahin natin ito pong si Lagdameo, si Anton Lagdameo. Kasi nung nakarang araw, nag-anunsyo itong si Executive Secretary Lucas Bersamin, di ba? Ng mga updates tungkol dun sa mag-i-stay, yung mga nadesisyonan na po ng Pangulo na mga cabinet members. So yung economic team niya, intact sila, pati siya, intact din. So sabi ng iba, JDB nasibak na si Lagdameo. So nireview ko naman po ngayon yung recording kasi gusto ko talagang malaman nasibak ba talaga etong si Lagdameo. Ito ho. Teka ha. Ito si Lucas Bersamin. Representative sa United Nations, si Ambassador Antonio M. Lagdameo has earlier signified his desire to retire after many decades of service to the country. Okay. So, ang binabanggit niya po dito, dun sa announcement niya, ito hong si Antonio Manuel Tonet Revilla Lagdameo. Okay, siya yung ating permanent representative, si Ambassador yan, permanent representative to the United Nations. Okay, so yun po, hindi po si Anton, hindi po si Antonio Lagdameo. Pareho lang sila, actually mag-amay ang dalawa. As an ambassador, siya po ang nakaupo ngayon sa permanent representative sa United Nations. Yung kanyang retirement, tanong ko lang, bakit po dapat siyang tanggalin? Mangyayari effective July 31, 2025. Now, nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique A. Manalo. Ganyan kahalaga yung position na yan. Yung position na yan ay napakataas sa pagtingin ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Manalo mismo ang ilalagay natin dyan, nakapalit ni Ambassador Antonio Lagdameo. Okay. So hindi po si ang tinutukoy po ni rito sa announcement niya ay si Tonet, yung tatay ni Sap Lagdameo. Pero yung tanong ko bakit dapat tanggalin etong si Lagdameo? Dahil ba doon sa ingay na hinarang niya raw yung mga proyekto ron sa Mindanao? 'Di ba? Yun yung ini-issue sa kanya Mga kababayan, yung recent na lumabas na kwentong yan, tawag ko lang kwento, wala naman humbago doon at sinabi nga yan din yung dahilan kung bakit daw nasilat ang mga kandidato ng pagkasenador natin doon po sa yung mga taga-alyansa doon sa Mindanao. Hindi ho yun ang dahilan. Hindi yun. Nasilat yun dahil sa kaduwagan nilang ipagtanggol ang aksyon ng Pangulo, yung impeachment kay Sara. Duwag din silang ipagtanggol yung aksyon ng gobyerno na pag-aresto kay Duterte. Hindi po nalalaman. Nagbigay na nga ng clue ang Pangulo natin. Sinabi niya na noon na at ang mga to sa simula hindi na unawaan ng taong bayan, kasi rally sila, motorcade ng motorcade, kumikita ng malaki yung mga car rental companies na ginagamit sa motorcade. Sabi ng Pangulo, pero kung napapaliwanag sa kanila palagi ito na nalalaman nila kung ano talaga ang mga totoong pangyayari, nauunawaan nila yan, sabi ng Pangulo. So, yun po yung failure ng alyansa candidates. It's gonna be an easy win for them kung naging matapang lamang sila. Kung nagawa lang po na sana ng mga taga-alyansa, yung katulad ng ginawa nito ni na Bam Aquino, straightforward kapag ka nangampanya. Sinasabi, mas kasi Pia Cayetano hindi po siya mananalo kung hindi dahil po sa boto ng Iglesia ni Cristo. Kasi hindi naman nila pinaliliwanag ng mga taga-alyansa kung ano yung kanilang plataforma, ano yung kanilang gagawin. Maliban po dito
kay Benhur Abalos. Tito Soto, yan sinasabi nila. Pero itong mga hindi sikat sa pagkasenador, 'di ba? Itong isa incumbent nga si Tolentino, nabigo pa rin siya na na masagot yung mga issues sa kanya. Isa nga lang yun balimbing, 'di ba? Pero mabigat sana ron kung nasagot niya yun, na iparamdam niya sa mga tao yung pagsuporta niya kay PBBM, na mas nung pinalaya siya ni Robin Padilla sa partido, 'di ba? Tapos yung pakikipaglaban niya sa West Philippine Sea, hindi ho nila na-deliver sa taong bayan yan Hindi sila narinig. Yun ang problema. Ngayon, yung nagsasabi na etong si Lagdameo yung salarin, alam niyo po, galing na naman po yan sa mga mangudadato. At sa kanilang kampo, hangad po nila na manggaling din ang ipapalit, ang magiging Julalay ng Pangulo. Okay? So ito ho si Sap Anton Lagdameo, ang asawa ni Don Zulueta. Yan. Buong pangalan, Antonio Ernesto Vicente Floyrendo Lagdameo Jr. Okay? Ito po ang kanyang tatay, tong ambassador na magre-retiro na. Hindi po ito na-terminate. Walang na-terminate sa kanila. So ngayon nga inaabangan natin ang announcement kung anong aksyon ng Pangulo, kung mababanggit ba etong si Anton Lagdameo, si Sap. Okay, so ayan yung pangalan ng tatay, Antonio. Pareho kasi silang Antonio kaya nga naging junior ito Antonio Lagdameo Jr. Ito Antonio Manuel Lagdameo, reveal the middle name. Diba? Eto, tingnan nyo yung issue roon sa kanya, kay Lagdameo sa BARM, mahigpit na binatikos ni Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, Chief Minister Ahud Ibrahim ang akusasyon ng korupsyon laban sa regional government at kay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sabi sa isang statement, sinabi ni Ibrahim na ang aligasyon ay mapanirang puri at entirely fabricated. Ay nagpahayag siya ng pagkabahala sa posibleng pinsala na maaaring idulot ng aligasyon na ito sa reputasyon ng mga individual na may kinalaman sa BARM government. Dapat lang, 'di ba? Pag ganyan may mga paninira, dapat mag-raise kayo ng mag-alala talaga kayo diyan, mag-raise kayo ng concern dahil ang purpose ng paninira ay talagang magdama-damage ang reputasyon. Yan sabi, these libelous claims are entirely fabricated and are filled with ill intent. Sabi niya, binigyang diin na walang ebidensya na susuporta sa akusasyon. The Bangsamoro government is studying its legal remedies against those who continue to malign its officers without evidence. Ang pahayag ng Chief Minister ay sa gitna ng political tension habang papalapit yung 2025. Nung papalapit pa kasi 2025, doon to sinimulang atakihin si Lagdameo Ito rin po yung panahon na lumabas yung kwento na magkano yun, 1 or 2 billion monthly ang kinukubra ni Antonio Lagdameo. Ito yung issue na yon. Ano ba naman ang tingin nila dito kay Lagdameo? Ang laki ng sagingan nito. Yung Tadeco ba yun? Ang laki ng sagingan nila diyan sa Mindanao. Sus Mariosep. Kukuha ng ganun, 1 billion kada buwan. Sana makukuha yung mga taga-Bangsamoro ng ganun kalaking pera. Di ba? So lang ding linawin, yung aligasyon na yan, nirecycle na naman po yan. Galing na naman doon ko narinig yan, Kitaba, kay Pax Magudadato. Na ang tatay naman niya ay nagtrabaho din kay PBBM. Okay? So hindi po hindi po na-terminate si Lagdameo. Ang tanong ko yan silang dalawa dapat tanggalin yung Lagdameo. Bakit nga? 'Di ba? Kanina ko pa nga tinatanong, bakit kailangang tanggalin? Ano ang basehan
Di ba? Bakit hindi ini-investigate ng Senado? Kung meron talaga, kung totoo yan, yung aligasyon laban sa kanya. Di ba? Tapos mismo, bakit yung BARM hindi nire-raise yan, hindi naglalatag ng ebidensya? Meron lang kasi siyang mga kalaban sa politika dun sa Mindanao na gusto ring makapwesto sa Malacanang. Di ba? So ganun kadali yung pinaniwalaan yung kwento. Na dahil sa kanya natalo ang alyansa kasi pinigilan niya. Pero pa ako nabasa ang isa, pinigilan niya yung mga proyekto ng gobyerno, tapos meron pang isang nabasa na parang inutusan niya yung mga state forces na manghulihin yung mga tao. Yung ganun, mga kababayan, alalay lang po ng Pangulo yan. Wala po yung kapangyarihan. Wala ngang mandato sa Constitution yan eh. Ang Special Assistance to the President eh. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kapag ka mayroong mga bali-balita laban sa gobyerno, ang dapat gawin ng gobyerno, sagutin agad yun. Sampahan ng kaso. Di ba? Kasi ganyan po. Naniniwala ang mga tao sa una nilang narinig. Ngayon, alam ka na kung bakit natalo ang Alyansa Mindanao. Hindi pala yun ang reason. Hindi po yun ang reason. Hindi yun. Maging si Janet Garin, nagpapaliwanag siya. Maging yun doon sa Tagapangasinan ng mga LGU, nagpapaliwanag din. Hindi bumaba. Ito, sabihin ko na sa inyo. Doon nagko-cover kami ng alyansa. Diba? Sabi sa amin, hindi na tayo lalaban sa Mindanao. Kanila na ang Mindanao. Dito na lang tayo mag-focus sa Luzon at saka dito sa Visayas. Ay, sabi ko, teka, parang mali. Kaya lang, ang problema kasi sa alyansa, hindi namin nakakausap direkta etong sila Toby Chanco. Wala po ni isa sa mga managers on the ground ng alyansa ang nakakausap na maghingi man lang, mababa ang tingin sa amin. Sa mga taga-media, mababa ang tingin nila. Yun po yung totoong nakakainis yun sa alyansa. Sabi ko nga it's gonna be an easy win for them. Pero syempre, sa kabila ng mga akusasyon ng paninira, kailangang marinig nila yung sagot ninyo. Kailangang malaman ng taong bayan ano ang inyong sinasabi o ang masasabi ninyo sa issues. Hindi sila narinig eh. Doon lang nga sa paliwanag ni Garin. Nagrereklamo yung mga taga-LGU, hindi man lang bumababa. At saka pag bumaba, hinalintulad sila kay Bam Aquino at kay Kiko. Pag bumaba silang dalawa, direkta sa LGU sasabihin, ito po yung plano namin. Ito po yung plano namin gawin sa edukasyon. Ito yung plano kong gawin para makapagpasa ng panukalang batas para mabago ang ating sektor ng agrikultura. So direkta sa puntong ginagawa nilang pagbaba at very consistent sila sa pagbaba sa mga LGUs. Ang problema sa alyansa, nasa kanila na ang makinarya, hindi pa ginamit. Talagang nag-fail talaga ang makinarya kasi hindi naman ginamit eh. Sobrang petiks. Napapansin ko lang, pinag-iinitan na naman ng ilang vloggers sa Plagdameo. Ganon. Ay nako. Wala, hindi naman na-terminate si Lagdameo eh. May sabi sa akin, na-terminate na si Lagdameo. Paalis kasi ko nung nag-announce si E.S. Bersamin. Kaya hindi ko na napanood yung video na yon. Narinig ko lang, nagsimula yung paliwanag niya, hanggang doon lang sa economic managers. So, wala, malis na ako noon. Now, going back, doon po sa pagkatalo ng alyansa, yun po yung problema nila. Hindi po nila naaabot ang puso ng mga botante. Like for Manny Pacquiao. Bigyan ko ng pabahay ang mga mamamayang Pilipino. Hindi mo nga alam kung ano yung specific problem ng lugar eh. Diba? Si Erwin Tulfo, pagka nagbaba ang alyansa, nakikipag-meeting din sila sa LGU.
Inaalam niya yung problema. Pagdating nang natanong siya, lalo yung nakasama ko nun sa Cavite, sa Batangas, ano pala, Quezon Province, sa Lucena. Ang ganda ng sagot. Ilang mga nasamahan ko rin. Ang ganda ng sagot ni Erwin pag tinatanong. Yung ibang alyansa members natin, hindi po nagdadadalo sa presscon. Nasa kanila yung problema. Diba? Nasa kanila. Ginagamit nung kalaban nila yung mga issues ng impeachment. Yung kinidnap daw si Digong. Pero duwag ang ibang mga taga-alyansa natin. Yun pang mga hindi pa sikat. Yung hindi pa mga pang-senador talaga na materyales. Ang hindi po sumasagot dyan. Takot sila. Kaya nga ako, kung ano, lalo na pagka yung proclamation proper na, yung rally na mismo, wala. Naririnig niyo yung mga paliwanag. Sabi nga ng anak ko, memoryado ko na ang bawat sasabihin nila pa eh. Minsan inutusan kong anak ko, kayo nga mag-cover doon. Dito ko sa bahay, tingnan ko kayo. Sabi ng anak ko, kabisado ko na yung sinasabi. Bakit ginawa mo? Hindi ko na binidyohan. Ay, nako. Yan, yan. Maraming nakikinig sa fake news kaya nangyari yan. Correct. Diba? Kaya nga maganda nga yung sagot nila rito, didemandahin nila. I don't know what happened, but hindi dinimanda ng mga taga-BARM, yung mga naninira. Maging si Lagdameo, hindi rin niya tinuloy. Sana itinuloy niya para nagkalabasan ng ebidensya. Diba? Kasi mapipilitan yung mga umaatake sa kanya Yeah, that's right. Sayang rin si Binay. Kasi late naman na siya nagpakita ng tapang nung binara niya si Sara. Diba? Ang problema, merong last part kasi na friction na ginawa niya yung sa issue doon sa Makati at saka nung Taguig. Anyway, so yun lang. Iwan natin to. So intact pa rin si Anton. Tingnan natin kung anong balita ngayon buong maghapon pagka nag-announce na si